Your Honor, yung pong ghost project yan, talaga pong wala po akong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JB Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt? Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga tao mo sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Senator Amy, who's next in line. May papakita lang ako na slide. This will be a test of your credibility. Ano nga yung slide? Yung piles of cash na pinakita doon sa house. Hindi yan. Yan. Kindly narrate to this committee, anong ibig sabihin nito? Nasabi mo na ito sa house, pero I want to be clarified. Sinabi mo itong nasa kaliwa, 2022 or 2023, Yung pangalawa, sabi mo a couple of years ago. Accurate ba yan? Totoo ba yan or recently lang yan? Matagal na po yan. Yung tama po yun, mga nasa 2022 to 2023 po yan, Your Honor. Ito rin nasa kanan, 2023 rin ito. Yung sa tambayan. Opo, alam ko nasa ganung year po yun, Your Honor. Okay, kanino yung tambayan na yan? That's a house. That's not within the premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa compound ng DEO. Sino may-ari niyang tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung Hindi, wag na yung title. Yung pagkaalam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz. Opo, Your Honor. Yung bagman niya. Hindi ko po masabi, parang Dapat po. Alam mo kung sino si Lauren Cruz. Kilala ko po siya. Bali, ninong ko po nga po siya. Kaya nga. Opo. So alam mong bagman siya. Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa kanya nakapangalan yung invoice. Alam ko po. Opo. Alam mo pala hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang sinasabi ko sa iyo, sabihin mo lahat yung totoo rito, wag ka na magpaikot-ikot. Your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, hindi ko lang po naintindihan. Tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po, opo. Kasi kanya tong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oh. Sabi ko sa iyo, huwag ka magpasikot-sikot. Mas marami pa akong alam sa iyo kaysa sa alam mo. Ha? Huwag mo kami paikutin dito. Anyway, Senator from the chairman, from the Senate President, and from all our colleagues that to give us additional minutes since I was. How many minutes are you asking? Together with Senator Joel Villanueva, was directly accused by a certain Assistant District Engineer Bryce Hernandez. How many minutes more are you? 10 to 15 minutes more if possible. I leave it to the members. Is there an objection to the request? 10 to 15 minutes more. 10 minutes. Kung may objection, total of 10. Excluding 10 minutes. Kung wala po objection, excluding my opening hindi na po, statement. isama nyo na yung opening statement. 15 Baka minutes napakahaba eh. So 10 minutes. You're given 10 minutes with you. the permission of the other members. Thank you, Mr. Chair. Thank you, my colleague. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkakwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong oras? So from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa second floor, dun ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors.
Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes Sige, po. sige, tuloy niyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng. Inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nagpicture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator, bakit daw po ang tagal ko. Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Miss Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. Dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff Yes, yeah. to whom I have mentioned before. Senator this- Erwin, please, no. I think si Bryce was the one who made that assertion, Yes, Your Honor. implying that WJ/Beng Ramos magdadala ng obligation. Can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Yun po yung yung sa proponent po nung project na ibinigay po ni Boss Henry sa kanya. At yung regarding naman po dun sa pagdadala ng obligasyon, meron po akong follow-up na magpapatunay na What exactly did you mean when you said nung nag-ano ka sa house, yung obligasyon? Ano yung obligation na yon? Pera pera po. para kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano ibig sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance yung, para yung sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha niya yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, in my affidavit. Wait for a while. And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, di ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minention mo yung Beng Ramos na sinabi mo, stop siya ni Senator Jinggoy. So Yes. that was the implication. Pag sinabi mong magpapadala o ipapadala yung obligation sa WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, di ba? Yes po. So yun ang in-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Ano yun? Sino yung proponent ngayon? Ibang project po yung hindi po galing kay pinagtugtog mo Senator kasi Jinggoy. Anyway, sige, please continue, Mrs. Jose. If you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Mina, WJ Construction, Beng Ramos, for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung, to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga Bulacan. So nung sinabi niya po, Ito yung thread ninyong dalawa. Sige, tuloy mo lang. yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control,
tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A. Sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small B. So baka hindi na po kami tumuloy. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction sa DPWH na if you want to participate in a project na hindi ka qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So our agreement was that, but sa kanya po, bibigyan kita, ipapakilala kita dun sa contractor na qualified, but all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So ako naman po nag-agree, no? And yun po yung conversation namin. Nasabi ko, sige, ipapadeliver ko dyan yung mga document through my staff. And I have to know pa po kung sino yung taong kausap ko. Kaya medyo, ano pa rin po ako medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Mr. Chair, may Mr. Chair? I interject? Mr. Chair, Yes, Senator with the Marcoleta. permission of Senator Bryce, nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina, ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon, ina-attribute mo lang bale kay Senator Jinggoy dahil staff niya si Beng, tama? Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. O iba na naman ang sinasabi mo. Ito munang isa-isa lang. Nag-iiba ka na naman ng ng salita. Excuse Sa me, House- with the Senator Marcoleta, with the indulgence of the other members, we are suspending the one follow-up question because of the sensitivity of this issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question. Mag-freewheeling muna tayo. Sandali. Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, pero malinaw, merong magdadala, sinabi mo. Ang magdadala si Miss Mina, tama? It's either Miss Mina or Beng Ramos po. Pero merong dadalhin, di ba? Yes po. Malinaw na malinaw yon. Walang Opo. problema doon. Wala pong problema Ngayon, doon. sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Okay, Jinggoy. kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya kung sino proponent, pero nung nag-testify ka sa House, tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villanueva ang pinangalanan mo. At Opo, sinabi mo rito, sabi ni Congressman Ridon, sorry, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jinggoy Estrada po. Sagot ni Ridon, staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jinggoy Estrada. Ang sagot mo, yes po, Your Honor. Hindi ko siya naging staff kahit kailan, simula nung pumasok ako sa Senado noong 2004 up to the present. Hindi ko naging staff si Beng Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff ko si Beng Ramos? Your Honor, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Beng Ramos? Si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Mr. Alcantara, can you confirm his statement? Respectful deny, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong pangalan to, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya, taga Santa Maria po yan . Hindi ko naman po personally kilala po yan .
So, Every time na lang po sa akin lagi yung turo niya. magkababayan kayo ni Beng Ramos. Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. Alright. Meron ka pa sinabi, this was the, sa house ha, this was the time na meron pang project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magdi-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Oh. Ano ibig sabihin niya? Ito po yung binigay nga po na project ni boss kay kay Ma'am na contractor, kay Ma'am Mina slash Ma'am Beng Ramos. I thought, kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? We never met po. Ngayon ko lang po siya nakita. And I swear, alam po ni Ma'am Minang, hindi po kami Miss Mina, nagkikita. kilala mo si Engineer? Hindi po, Your Honor. Anyway. Kahit po si Sir Brent Teka, sa phone Yeah, ko sino lang po. nagpakilala sa iyo kay Bryce? Binigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So over the phone lang po kami nag-usap. Okay, so kinontak mo na siya on the Opo. basis of the, yeah. Opo. Thank you. Okay, just to pursue further, no? Miss Mina, ni minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, sa opisina ko. Tama po. Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Ngayon lang po. Ipinatawag ka sa hearing na ito dahil nabanggit ang pangalan mo at yung WJ Construction sa testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso noong September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na inilantad ni Bryce Hernandez doon sa House hearing. Okay? Natatanda mo ba itong text message na ito? Yes po, because I still have that in my Ikaw phone. ba nagpadala nito? Ako po. Ikaw? Ako po. Bakit Beng Ramos ang nakalagay doon? Pinanood ko nga po yung hearing ng congressional and it appeared po na to Bryce, ang ka-text niya po ay si Beng Ramos. So, bakit Beng Ramos ang nakalagay rito? Kasi po ang pakilala ni boss sa akin is Beng Ramos is staff niyo po, hindi naman po si Ma'am Mina. Si Beng Kaya- Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni Boss Henry ko po. Paano niya malalaman? Hindi naman kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po Alam mo, nagkaroon po kami ng connect ni Alam mo, Ma'am Beng Ramos tsaka si alam mo, Ma'am Mr. Mina. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Anyway, so, ang pagkakaalam mo, sino nag-text sa'yo nito? Si Miss Mina o si Beng? Ayan po. Nakalagay po pala yung akala ko po, si Ma'am Beng Ramos. Pero si Ma'am Mina ng WJ Construction po. Okay. Ito, nangyari to December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado itong, namin, Sabado to, December 10, 2022. Kaupo lang namin mga bagong senador nun. Okay? Senator So- Jinggoy, Yes. with the, Yes, please. Mr. Chair, Go ahead, please. interjection lang, Senator Jinggoy, kung baka pwedeng to give clarity, saan yung Beng Ramos na yan? Paupuin natin dito. Mr. Chair. I have- Yes. I have conferred already, if I may, I have conferred with the chairman of the Senate Blue Ribbon due to humanitarian reasons because she is suffering from stage 4 cancer. So, kawawa naman. We decided against inviting her because she's undergoing chemotherapy. Well noted, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I don't know about that information. Thank you. But sana, para maklaro ito. But thank you, Mr. Chair. Okay. Yeah. Okay, sa message mo nung December 11, which Excuse Fellow me, na Senator Sunday. Jinggoy. yes. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Madam Mina, sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. Ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor. Hindi pera ito. Kasi ang Yung- ini-insinuate ni Bryce Hernandez no sa House of nung nag-testify siya, ang insinuation sa akin because of my connections allegedly with certain Beng Ramos and yourself na staff ko raw si Beng Ramos, yung delivery na, ang pinalabas niya sa House,
yung delivery niya, yung ibig sabihin ng delivery, pera. Na nag-deliver ka ng pera straight to my office. Hindi po Yun ang ganun insinuation yung... niya eh. Ang agreement po is kami po kasi yung gagastos sa processing No, fee. no. So yun po siguro I'm yung telling you, nire-refer niyang excuse me, pera. I'm telling you that that was his insinuation when he testified in the Yes. House of Representatives. Yes. Pero right now, you are saying na hindi mo ako kilala, hindi po. ka nagpunta sa aking Hindi tanggapan. rin po. Correct? Yes, Your Honor. So lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaksyon niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, Your Honor. There, 1 second. 1 second. With the permission of Senator Estrada. Yes, please. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya. Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Okay. Nabigyan ka ba o na-awardan ka ba ng DPWH project ni Bryce? Wala po kaming na-award na project dahil hindi nga po kami natuloy na mag-bid, Your Honor. So kasi again for the last time, pinalalabas kasi ni Bryce Hernandez ng text message ay patungkol sa akin. Okay? Very clear yan. Pero mismo ang taong kausap sa text ay nagpapatunay na kayo na wala naman akong kinalaman dyan. Can Wala you please po. confirm? Your Honor, ang usapan pa lang po namin is magkakaroon pa lang po ng joint venture para po mag-qualify po kami. And for that, sa ganyang pagkakataon po kasi, meron pa pong invitation to bid and hindi ko pa rin po alam kung ano yung project specifically dahil nga po over the phone lang kami nagkakausap. That's why I want to send a staff para po mas malaman mabuti ano ba yung project na sasalihan po namin na for the joint venture agreement. Before you proceed, Senator Jinggoy, the committee welcomes DOJ Secretary Crispin Boying Remulla to the Senate. Thank you. Thank you. So, tapos na ako sa iyo, Madam Mina. Tiga Sambales Nice ka pala? to meet Tiga you, sir. Sambales ka? Opo. Lumaki ka sa Sambales? Yes po. Marunong ka magsalita? Opo. And to add po, my father is also a public servant for more than half of his life and he's known to be incorruptible. Kaya ang sakit po na madrag talaga yung pangalan. Tanda mo manambali? Yeah po. Okay. Anyway, for the record, Engineer, I'll be asking questions to propound questions to Engineer Hernandez. Mr. Are you Vice done Chairman. with Ms. Mina? So we Yes, can I'm excuse done. her? Yes, please. Unless other members will be asking questions pa. Wala naman. Okay. So you cannot leave yet. Okay. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. Do you confirm? Yes, Your Honor. Ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganun, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa house ngayon, wala ka specific na sinabi. Yung dito po Hindi. kay... Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Bryce. Sabi mo sa testimony mo sa House of Representatives na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Tungkol po dun sa 2025 projects. Opo. Okay. Hindi po dun sa 2022. Mr. Bryce, you mentioned the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva. Is it Senator Estrada twice on 2 occasions sa House? Yes po. One, 10:40 a.m. Sinabi mo, Senator Jingo Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that. Yes po. And then on another occasion, 12:50 p.m., yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Alcantara, tapos nilink mo kay si Beng Ramos, nilink mo kay Senator. Cleared na yon. Yes. Cleared na yon. Actually, regarding po doon, Your Honor, meron po akong follow-up na text Sige. message po
na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po dun sa administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon sa office. Do you have that? Yes, text I have message? po, Your Honor. So Kaninong- that's related to the WJ. Yes issue. po, Your Honor. Nagdala ng pera. Can you Yung show that? Yes. Or sige, basahin mo nga. Page. Kaninong office yun? Kaninong office? Ito po yung text message sa akin nung staff po ni Boss Henry. Sinong staff yan? Carlo Rivera po. Carlo Rivera. Apo. Sige, pakita na sa screen. Sige po. Andito ba si Rivera? Andito? Hindi ko po napansin, pa. parang wala po. Baka pwedeng paimbita, Mr. Chairman. We will. While waiting, yung isa pang pagkabanggit mo sa kanilang dalawa, yung 10:40 a.m. do sa House hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po Okay, 2025 yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Opo, pero Okay, hindi po we siya check with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung 7 items kasi item for item, chinek namin, nagtugma doon sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming chinecheck, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali Mali yung description mo. At wala kami makita. But I want to be truthful, As para Senator Jinggoy, nakita namin 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, merong 30% si Senator Jinggoy. Yes po. Oh, how will you prove that? Si Boss Henry po actually, babasahin ko na po. Okay na ba yung screenshot niya? Oh, sige. Pakilabas mo muna yung screenshot. Sige, you start reading from your cell phone. Sige. Hindi mabasa yung green, basahin mo na lang dyan. Ito po, ang highlight na lang po natin, Your Honor. December 16, 2022, 11:20 in the morning, nag-message po ang staff sa akin ni Boss Henry, si Engineer Carlo Rivera po. Ito po ang message niya. Boss, good day, M. Nakuha ko na po pala kay AO, which is Administrative Officer, yung pinadala nila Ma'am Beng Ramos. Yun po. And Opo. then? Wala, iba na po to eh. Ito pala. Good day, may bidding ba tayo? Nagtanong po ako sa kanya. Ang sabi niya po, wala pong bidding today, Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya ulit ng December 16, 2022, 3:26 p.m. Nandito po si Kuya Sani. Papasabay ko na din po ba yung kay Beng Ramos? Sabi ko, okay, sige, pakipasabay na. Anong context yan? Yung pera po na dinala nila Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko ng specific anong project to ng 2022. May nakakalimutan, Bryce. Opo. Kumpletuhin mo yung context, no? In fairness to Senator Jinggoy. And in fairness to Beng Ramos kasi vague eh. Opo. Sinabi mo nga ipapadala.
buuin mo yung istorya bago natin itackle yan. Sige po, Your Honor. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional proof. Because sa akin, face value eh. Yes po, Your Walang Honor. context Sige eh. po. Opo. Mr. Chairman, if I may, just to Yes, follow Senator up. Villanueva. Thank you very much, Mr. Chairman. Just to follow up on what you mentioned a while ago, Mr. Chairman, and I thank you for walking the extra mile in looking at the particular items that this so-called witness made mention during the House hearings, Mr. Chairman. Meron po ako ditong 2023 GAA, Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasa GAA daw po. He was under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa ho ako sa 2024 tsaka 2022. Actually, he mentioned 2023, hindi ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. So, mamaya habang break po tayo, at I will not, I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can ask questions dahil grabe ho yung ginawa sa atin. Pero, Mr. Meron ka Chairman, naman dito kasi last kang dumating. So you're number 13 after Senator Gatchalian, Senator De La Rosa, and then ikaw na. Opo, So after Mr. lunch, Chairman. after our lunch Yes. break, you can have your time. Mr. Chairman, just to point out, Senator, go pa Mr. pala. Chairman, just to point out po, Mr. Chairman, few seconds lang. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. If we can, Mr. Chairman, if that's Yeah. okay. But later, we'll leave you your time, your 5 minutes Thank you. after the break. Senator, ikaw pa, no? Yes, thank you, Mr. Chair. I just 2 minutes and 31 I'll seconds. just wrap up. For the information of our of the committee, yung sinasabi po ni Bryce, December 16 of 2022, I have not participated in any budget process for the projects for 2022, and that is very, very clear. All right. Engineer Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan daw niya sa iyo yung pera at may mga nakausap kang politiko na ang sabi niya, binigyan ka ng pera para ibigay mo sa politiko. Am I correct? Is that true? Is that true? Can you confirm? No, Your Honor. Respectfully deny po yung sinasabi niya. Ano po? Yeah, respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Okay? Mga kababayan, to my colleagues here in the Senate, I have already been crucified, vilified in the past. And I am, again, an easy target. Kahit sino pwedeng sabihin nilang pangalan. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros, humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Dahil, I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya, I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Okay? And siguro, sinabi na ni D.E. Henry Alcantara na panay hearsay lang. Nakita mo ba na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever see Alcantara handing money over me to me? I don't think so. Pero ba may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair.